Laging merong mga false prophecy. Wala pong darating na Antichrist. Makikita natin dito sa Old Testament yung kasamaan ng tao. Kasi pagdating ng Messiah, Kumikilos ang Diyos para magkaroon ng kapayapaan dito sa mundo. So I will make a prophecy. Magtatagumpay ang Great Commission ng Panginoong Jesucristo. And the government shall be upon his shoulder. And of the increase of his government and of peace, there will be no end. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our Kwent Theology, Kwentuhan Plus Theology. So, pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa One World Dictator. So, itong One World Dictator po na ito ay isang theory na pinaniniwalaan ng napakaraming Kristiyano na I hope po dito sa series natin na ito, 5 Pillars of the Antichrist, ay magkaroon ng linaw. Meron ba talagang One World Dictator na parating ipapanganak in the future na maghahari dito sa mundo? Magsisimula siya ng one world government, one world economy. Pag sinabing one world government, siya yung mamamahala sa buong mundo. At pag sinabing one world economy, wala makakabili, wala makapagbenta kung hindi niya papayagan. Siya yung may control ng ekonomiya. Ibig sabihin, kung ikaw ay mananampalataya, tagasunod ka ng Panginoong Jesucristo at nandun ka sa isa ka sa mga tribulation Christians, sa panahon ng pamumuno ng Antikristo na ito, itong one world dictator, mamamatay ka sa gutom. Talagang kakain ka ng mga damo at kung ano ng mga pananim dyan sa paligid. Kasi hindi ka makakabili, hindi ka rin makakapagbenta. So, merong theory na one world dictator, magkakaroon ng one world government, one world currency or one world economy, at magkakaroon ng one world religion. Ibig sabihin, lahat ng mga tao sa buong mundo sasamba rito sa tinatawag na Antikristo or one world dictator. Now, ito pong series po natin na ito sa Kwent Theology, pinamagatan po natin itong 5 Pillars of the Antichrist. Ibig sabihin po, meron pong 5 haligi, panghaligi yan, 5 haligi na pinagbabasihan, quote and quote, no? Pinagbabasihan ng theology ng Antikristo o One World Government. So, ano-ano po iyon? Una po, yung term na Antichrist, Man of Lawlessness, pangalawang pilar. Pangatlong haligi po ay yung Beast of Revelation. Pang-apat po yung White Horseman of the Apocalypse and the Coming Prince sa Daniel, kay Prophet Daniel. So, pang-lima po yung Coming Prince na ayon sa sulat ni Propeta Daniel. So, ito pong 5 Pillars of the Antichrist. Ito po, ang pinaka-goal po nito ay saving Christians from paranoia. Ano po ba yung paranoia? Ito yung naprapraning ka kasi akala mo merong parating na isang Antikristo maghahari sa mundo. Tapos naapektuhan yung buhay mo, no? Nagkakaroon ka ng anxiety. Tapos minsan pa, ipapangaral pa yan sa mga pulpito na para bang sobrang lapit ng mangyari na nawawalan ka ng gana sa business. Nawawalan ka ng ganang mag-invest long term. Naapektuhan yung psychology. Pati yung mga anak mo, nagwo-worry ka, mga magiging anak ng mga anak mo, kaapo-apo. Kaya minsan may mga parents na nag-a-advise, wag na kayo mag-anak kasi malapit ng mag-rapture, magkaroon ng one world government, no? Now, ito po yung natin tatalakayin, no, sa mga susunod na mga series natin, 5 Pillars of the Antichrist, Saving Christians from Paranoia. Now, kung successful po yung presentation na ito, marirealize natin na yung one world dictator ay purong katang-isip lang pala at wala talagang pundasyon sa Biblia. So, ngayon po, sa video po na ito, una nating tatalakayan yung first pillar, yung Antichrist, yung term na Antichrist mismo. Now, yung term na Antichrist, ito po ay matatagpuan lamang sa sulat ni Juan. Now, ready na po ba tayo dito sa Kwent Theology natin? I hope excited po yung marami sa atin, no? At kung ikaw ay futurist, naniniwala ka sa future Antichrist na dadating maghari dito sa mundo, I hope ma-challenge ka ng talakayan natin na ito. At questionin mo yung iyong paniniwala kung totoo ba talaga na merong coming Antichrist na maghahari sa mundo. Or, baka naman tama ako na wala nang maapagpabagal sa paglago ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at siya na ang maghahari talaga sa mundong ito. At ang future ng mundo ay ang lahat ng mga bansa ay sasamba at magpupuri at magiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung Antichrist po, the term Antichrist can only be found in the following 4 verses.
Yung Antichrist po, as a terminology, 4 na verses lang po sa Bible matatagpuan yan. Ano-ano po iyon? Number 1, 1 John chapter 2 verse 18. Pangalawa, 1 John chapter 2 verse 22. Pangatlo, 1 John chapter 4 verse 3. At pang-apat, 2 John chapter 1 verse 7. So pag pinag-aralan natin yung Antichrist, dahil yung terminology na lang yan ay sa 4 na verses lamang binanggit sa buong Biblia, dapat maunawaan natin ito sa 4 na verses na ito bago tayo magpatalon-talon, no? Minsan tinatawag yung kangaroo hermeneutics, yung pagkatapos dito tatalon sa ibang talata, talon hanggang sa makaimbento ng isang teorya na hindi maganda, hindi biblical. So, kung gusto niyo pong maunawaan yung Antichrist mismo, dapat unawain siya sa mga talata kung saan talaga siya nabanggit at ano ba yung original intention ng author. Now, ang sumulat po nito, 1 John and 2 John, ay si Apostol John, si John the Beloved. Nauunawain natin, isa pong magandang practice na pag nag-i-interpret tayo ng talata sa Biblia, unawaan natin bakit siya isinulat. Una, sino nagsulat? Bakit siya isinulat? Ano ba intention ng sumulat? Sino yung sinulatan? Para makita mo, makapasok ka dun sa mundo nila. Hindi yung mga talata sa Bible, dadalhin mo sa mundo natin ngayon, tapos interpret mo however you want. Kaya doon nagkakaanda gulo-gulo yung mga interpretations natin. So, kailangan unawaan muna natin siya sa konteksto ng unang panahon. Ano bang nangyayari during their time? Bakit yun isinulat? Now, si Juan po, hindi naman siya nagsulat na, okay, gusto ko lang magsulat. No? Hindi ganun eh. Nung sinulat niya yun, merong purpose. Yung purpose ni Juan, nung sinulat niya yung 1 and 2 John, yun dapat yung unawain natin para maunawaan natin yung kabuuan. Ano ba ibig sabihin ng Antichrist sa kanyang mga sulat? So, 4 na mga talata po lang yan, dapat nating bisitahin, no? Hindi po natin paghahalu-haluin, no? Na, okay, si Man of Lawlessness, Beast of Revelation, the White Horseman of the Apocalypse, bigla mong pag-mekos-mekos theology. Minsan, minimix-mix natin, eh. Kaya nga, mekos-mekos theology, no? Minimix-mix mo agad yung mga talata na walang justification. Ibig sabihin, pinaghalo-halo mo yung mga talata para bang halo-halo, ang daming rekado kung saan sa mga verses mo pinulat, umembento ka ng isang theology. Mali po yung ganon. Unawain mo muna siya kung saan siya nakasulat. So, yun po yung gagawin natin sa kasalukuyan. Handa po natin yung ating mga puso't isipan, hingin natin wisdom sa ating Diyos para mapalaya na tayo sa ganitong klaseng panaginip. Hindi siya panaginip eh. Nightmare, bangungot, no? Bangungot sa theology natin na maraming mga Kristiyano pinaniniwalaan. So, unahin po natin yung 1 John chapter 2 verse 18 to 25. Ito po ang sinasabi. Sa Tagalog ko na lang po kinuha, no, para mas mabilis nating maunawaan. Tingnan po natin. Sabi po ni Juan, munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Now, pag-aralan muna nating mabuti itong mga talatang ito. Sabi dito, mga anak, ito sila yung mga sinulatan. Ang nagsulat si Apostol Juan, at sabi ni Juan sa kanyang mga sinulatan, ito na ang huling oras. Now, pag mag-interpret po tayo ng talata, sinabi ni Juan na ito na ang huling oras, kausap niya yung kanyang mga anak sa pananampalataya. Paano nila naunawaan yung talata? That's the question. Kasi letter ito eh. Paano naunawaan nung sinulatan yung mga isinulat ni Juan? Ang sabi niya, ito na ang huling oras. Tingin nyo ba, naunawaan nila nun? Binasa nila yun, oh. Sabi ni Apostol Juan, mga anak, ito na ang huling araw. Palagay nyo ba, ininterpret nila yun na 2,000 years ang lilipas? Ito na ang huling oras? Oras na nga lang, tapos i-interpret mo na 2,000 years. Hanggang ngayon, wala pa rin yung Antikristo. O baka naman, nung ininterpret nila ito na ang huling oras, ibig sabihin imminent, malapit na sa panahon nila. Kasi definitely, si Juan, nung sinulatan niya yung kanyang mga sinulatan, hindi niya niloloko na yung oras gagawin niyang libo-libong taon, no? 2,000 years bago lilipas bago dumating yung Antikristo. So, dito pa lang makikita natin yung Antikristo sa panahon ni Juan. Kaya sabi dito, mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. O, sila naman pala yung nakarinig. Ibig sabihin na ituro na sa kanila na darating ang Antikristo. Kahit ngayon, tinan nyo na, ginamitan pa ng salitang ngayon.
Kahit ngayon ay marami ng Antikristo. Kaya nalalaman natin, ito na ang huling oras. Inulit pa, huling oras. So pag ikaw mag-i-interpret ka ng talata sa Biblia, yung huling oras, titingnan mo kung paano siya naunawaan ng mga unang bumasa. Palagay nyo ba nung sinabi ni Juan na huling oras na, in-interpret nila yun na libo-libong taon muna yung lilipas bago dumating yung sinasabi? That's totally irrelevant to them. Kailangan kasi, pag nag-interpret tayo, i-honor din natin yung audience relevance. Anong ibig sabihin nun? Na yung sinulat ito ni Juan, yung sinulatan, naunawaan yung sinulat ni Juan. Hindi yung parang, ano kaya sinabi ni Juan na huling oras? 2,000 years kaya yon? Or something very imminent, something na malapit ng maganap sa panahon nila. Kaya nga sabi dito, ngayon, ginamit pa yung now, even now, marami ng Antikristo. So dito po sa mga talatang ito, makikita natin na may singular na Antikristo, at may plural na Antikristo. Now, sa iba ko pong mga videos, pinaliwanag ko po na ito ay isang false teacher. Yung maraming mga Antikristo, ito ay mga followers ng false teacher na yon, na bulaang tagapagturo na yon. So, mas maunawaan pa po natin yan later on. Ngayon, tingnan niyo po, verse 19, sabi ni Juan, humiwalay sila sa atin. Okay, sobrang linaw po niyan. Humiwalay. So, sino yung sila na tinutukoy rito? Etong mga Antikristo. Napakalinaw naman po, no? Pag mag-interpret ka ng talata, tingnan mo lang anong kaugnayan ng verse 18 sa verse 19. Sabi sa verse 18, may Antikristo. Maraming Antikristo. Ngayon, dumating na. Huling oras, huling oras. Ngayon, sino yung sila na tinutukoy dito? Humiwalay sila sa atin. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, etong mga Antikristo na ito, kasapi nila dati, magkakasama sila dati. Kaya sa isang video, papakita ko sa inyo sa huli na itong video na to, kung sa inyo makikita yung video na ginawa ko in the past, na sila pala, membro ng isang Christian community. No? Magkakasama sila sa isang church. Kumbaga sa panahon natin ngayon, magkakasama sila sa isang church as may mga naghumiwalay. Humiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin, sapagkat kung talagang kabilang sila, sino yung sila? Yung mga Antikristo? Kung kabilang sila nanatili sana silang kasama natin. So yung mga Antikristo pala na nabubuhay sa panahon ni Juan, magkakasama sila sa church, na humiwalay, kaya sila humiwalay kasi hindi talaga sila kabilang sa church. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So dito pa lang, sa dalawang verse pa lang natin na ito, makikita natin yung Antikristo, singular, tsaka plural na Antikristo, kasama. Kaya nga tama yung sinasabi ko na yung Antikristo, Christian Gnostic yan eh. Actually, pinangalanan ko yan sa video natin in the past. So, magkakasama sila sa church. Hindi natin pwedeng sabihin na merong one world government, one world religion, one world currency, pinamumunuan ng one world dictator. Yung Antikristo, kasi kasama sila sa church eh. Di ba? At sa panahon ni Juan yun, hindi future natin ngayon. Hindi yun ipapanganak in the future. Pinanganak na yun long time ago. Nagsimula na yung pagtuturo niya doon, namatay na rin noong mga panahon na yon. Hindi naman buhay ang Antikristo, patay na, nilibing na yan eh. At ngayon, yung mga tagapagturo minsan, hinuhukay yung nakalibing na, nandun na sa libing, hinuhukay pa, at itinuturo pa ngayon, sasabihin, ipapanganak ang Antikristo. Samantalang sinasabi rito na yung Antikristo, panahon pa lang ni Juan. Verse 20, sabi ito, ngunit kayo'y pinagkalooban niyaong banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. So, sino naman yung kayo, ninyo, kayo, ninyong? Ito na naman po yung mga tunay na mananampalataya na kabilang sa iglesia na pinamumunuan ni Apostol Juan. Yung itong sila, Antikristo, maraming Antikristo, sila, itong mga color-coded na yan, ito naman yung dating kabilang sa kanila na humiwalay. Kaya sabi rito ni Juan, ngunit kayo ay pinagkalooban niya yung banal at nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Sinulatan ko kayo hindi dahil sa hindi nyo alam ang katotohanan, kundi dahil sa alam ninyo ito. Alam din ninyong walang kasinungaling ang nagmumula sa katotohanan. Sino ang sinungaling? Pakinggan niyo mabuti. Siya na tumatangging si Jesus ang Mesiyas. Ang tumatanggi sa Ama at sa Anak, siya ay Antikristo. Ang bawat isang tumatanggi sa Anak ay wala rin naman sa kanyang Ama.
Kaya nga ang mga bagay na inyong narinig buhat pa sa pasimula ay mananatili nga sa inyo. Kung ang inyong narinig buhat pa sa pasimula ay nananatili sa inyo, ay mananatili rin kayo sa anak at sa ama. Now, sabi ni Juan, yung Antikristo daw ay siya na tumatangging si Jesus ang Mesyas. Ang tumatanggi sa ama at sa anak, siya ay Antikristo. Bakit ganun? Ano bang nangyayari sa panahon na ito? Ganito lang po kasimple yan. Nung unang panahon, may merong laganap na katuruan, yung Gnosticism, ang tinatawag yung mga Gnostic, teachings, false teachings. Etong Gnosticism na ito, hindi sila naniniwala sa Old Testament. Kasi sa Old Testament, yung Diyos dyan, siya yung lumikha, so to speak, ng kasamaan. Siya yung lumikha ng mga material na bagay. At para sa mga Gnostics, yung material na bagay, hindi mabuti yan, masama yan. Matter, ito, katawan, matter. Yung Diyos, pure siya, pure. Kaya yung Diyos na nagkatawan tao, hindi nila mapaniwalaan. Kaya tinatanggi nila na si Jesucristo nagkatawang tao. Tinatanggi rin nila yung Diyos sa Old Testament. So para sa kanila, yung Old Testament na Diyos, tsaka yung Diyos sa New Testament, magkaiba. Dito sa mga sulat ni Juan, pinaglalaban ni Juan, na yung Ama, tsaka yung Diyos, ang Panginoong Jesucristo, isa lamang. Si Kristo galing sa Ama. At yung Ama sa Old Testament, yung Diyos sa Old Testament, yun ang Ama ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi rito ni Apostol John, siya na tumatangging si Jesus ang Mesyas, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak, siya ay Antikristo. So, ang katuruan pala ng Antikristo, ng mga false teacher at false teachers, mga followers din ng Antikristo na mga Antikristo, ang katuruan nila, si Jesus hindi nagkatawan tao, hindi siya yung Mesyas, at iba yung anak sa Ama, hindi sila magkasama. Yung Diyos sa Old Testament, hindi yun yung Ama ng Panginoong Jesucristo. So, yun yung katuruan nila. So, tandaan nyo lang po, ihang lang po natin sa ating mga isipan. Punta po tayo sa verse 25. Sabi po rito, ang pangakong ipinangako niya sa atin ay ito, ang buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo, mga tunay na mananampalataya, patungkol sa kanila. Sino yung kanila? Mga Antikristo. Ayan o, Antikristo, sila, mga Antikristo, yan yung kanila na tinutukoy. So, si Juan, nung sinulat niya yung kanyang mga sulat na ito, sinasabi niya, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo patungkol sa kanila na ibig na kayo ay mailigaw. So, etong kanila na ito, itong Antikristo na to, inililigaw yung mga unang mananampalataya sa panahon ni Juan na pinamumunuan ni Juan. Now, dito pa lang sa mga talatang ito, paano mo masasabi na future Antichrist, one world dictator yan na maghahari sa buong mundo kung napakalinaw sa mga talata na ito ay membro ni Juan nung unang panahon or kabilang at least sa Christian community, humiwalay sila, kaya sila tinatawag rin ng Gnostic Christians. Christians sila by name pero ang niyakap talaga nila ay Gnosticism, yung mga maling katuruan. At si Juan, isinulat itong mga sulat niya para, sabi dito, isinusulat ko sa inyo patungkol sa kanila, sa mga Antikristo, na ibig na kayo ay mailigaw. Para maprotektahan yung church, yung tunay na iglesia, mula doon sa mga fake, yung mga Antikristo. Maprotektahan yung mga naniniwala sa tunay na Kristo, kasi merong mga nagtuturo na Antikristo. Yan po yung konteksto. So, in short, yung Antikristo dito, hindi ito world dictator in the future. Ito ay Antikristo na nagtuturo ng maling katuruan patungkol sa Panginoong Jesucristo during the time of John. Malinaw po yon dito sa mga talatang ito. Now, pumunta po tayo sa pangatlong talata. So, ito po yung unang talata, verse 18. Verse 22, pangalawang talata, Antikristo. Pangatlong talata, 1 John chapter 4, verse 3. Ito po ang sinasabi. Ang bawat espiritong hindi kumikilala na si Kristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na narinig ninyong darating at narito na nga sila ngayon sa sanlibutan. So ito naman yung pangatlong beses na binanggit yung Antikristo. Ang sabi po rito, ang bawat espiritong hindi kumikilala na si Jesucristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito. Ibig sabihin, ang katuruan ng Antikristo
or yung Kristo, hindi siya nagkatawang tao. Kaya napakalinaw dito sa mga talata na ito, na yung mga Gnostic Christian, yung tinutukoy ni John, especially yung pinaka-teacher nila. Hindi kumikilala na si Kristo ay nagkatawang tao, sa kanyang pagparito ay hindi mula sa Diyos. Ito ang spirito ng Antikristo na narinig ninyong darating. So alam naman pala nung sinulatan ni Juan na darating yung Antikristo. At least before niya isinulat ito. At nung natanggap na yung letter na ito, sabi rito, narito na. Ibig sabihin, ang Antikristo, narinig nilang parating, by that time na natanggap nila yung letter, nandun na. Expected na nandun na. Narito na. Nga sila ngayon sa sanlibutan. So, hindi natin pwedeng sabihin na yung Antikristo, mga Antikristo at yung spirito ng Antikristo ay future pa. Kasi si Juan mismo ang nagsabi na itong mga ito ay contemporary, ibig sabihin kasabayan ni Apostol Juan nung siya'y nabubuhay pa. Kaya hindi natin pwedeng sabihin yung Antikristo in the future pa. Or one world dictator. Sobrang layo ng interpretation pag in-interpret mo ito na one world dictator, no? Na maghahari sa buong mundo. Now, 2 John chapter 1 verse 7. Dito na huling binanggit yung salitang Antikristo sa Bible. Sabi dito, maraming manlilinlang ang narito na sa sanlibutan. Sino yung mga manlilinlang na yan? Mga deceiver, yung mga Antikristo. Sila, yaong mga ayaw kumilala na si Jesucristo ay nagkatawang tao. Kasi nga, ang tingin nila, yung katawan, yung laman, masama. Yung spirito, mabuti. So, yung Diyos, hindi pwedeng magkatawan tao. Kasi nga, mga Gnostic sila. So, ang ganitong tao ay isang mandaraya at Antikristo. So, ibig sabihin pala, yung Antikristo, mandaraya, at paano nila dinadaya yung mga tao? Tinuturo nila si Jesus, hindi nagkatawan tao. O yung Kristo, hindi nagkatawan tao. Ingatan nyo ang inyong sarili upang wag mawala sa atin ang mga bagay na ating pinagpagalan, kundi matanggap natin ang buong gantimpala. Sa sino mang sumasalangsang at hindi nananatili sa aral ni Kristo, ay wala sa kanya ang Diyos. Siya na nananatili sa aral ni Kristo, ang Ama at ang Anak ay nasa kanya. Kung may dumating man sa inyo, listen to this mga kapatid, dito na huling binanggit yung salitang Antikristo, mandaraya, manlilinlang, at sabi ni Apostol Juan sa mga naunang talata na binasa natin, sinusulat ni Juan ito upang wag malinlang yung church, yung tunay na iglesia ng panahon na yun. Bakit? Kasi nga nagdadatingan sila, kung saan sila naglilipana, nangangaral ng ganitong katuruan nung first century, nung panahon ni Juan. Kaya ang sabi ni Juan, kung may dumating sa inyo, napaka-clear, maliwanag na ini-expect ni Juan na itong mga mandaraya na ito na Antikristo na mga false teachers na ito, or yung main nila na teacher nila, ina-expect niya na dadayain yung iglesia. Kaya sabi niya, kung may dumating sa inyo at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin man. Huwag ninyong i-welcome. Huwag ninyong papasukin sa inyong bahay. Kahit kawayan or sabihin mong hi, hello, hindi pa pwede. Ang linaw po, ano? Ibig sabihin, napakalinaw talaga na yung mga mandaraya, Antikristo, o yung mga bulaang tagapagturo ng unang panahon nakasabay ni Juan na hindi natin to pwedeng interpret na future one world dictator. Sobrang layo. Talagang lampas. Lampas sa isip ko, no? Paano mo na-interpret na one world dictator itong Antichrist na ito? Ito magsisimulang one world religion, one world currency, one world economy na maghahari sa buong mundo na magdudulot ng great tribulation dito sa mundo. Paano nangyari? Bakit dito hinuhugot? Sa mga talata na sinulat ni Juan. Now, in summary, ito po. Yung ina-argue ko po rito, no, yung mga sulat ni Juan patungkol sa Antikristo, ito ay false teachers in the past at hindi po ito one world leader in the future. Ito po ay present in John's time. Ibig sabihin, yung Antikristo ay sa panahon ni Juan. Para naman sa futurist, ito ay hindi pa pinapanganak. Again, basahin mo yung mga talata na binasa natin kanina. Paano hindi pa pinapanganak ay nasa panahon na nga ni Juan. Pangalawa, the deceiver during the time of John. Ito ay manlilinlang sa panahon ni Juan. Kaya nga sinabi ni Juan, huwag niyong papasukin. Mag-ingat kayo. Huwag niyong tanggapin yung ganitong katuruan. Para naman sa one world leader in the future, deceiver in the future. Sobrang layo, di ba?
Pangatlo, denies that Christ came in the flesh. Ang Kristo ay hindi nagkatawan tao. Ngayon, paano may explain yan? No? Pwede naman, sige, in the future, pwedeng gano'n, kung meron man, no? Pero malabo na yung Antikristo, future. Sa sulat ni Juan, malinaw na sa kapanahunan niya. Ano yung katuroan nila? They deny the Father. Yung Old Testament, hindi na kinikilala na tunay na Diyos. Now, many Antichrist. Ibig sabihin, hindi lang isa ang Antikristo. Marami yung mga tagasunod ng main Antichrist o main false teacher during the time of John. Yung pang-anim natin, previous members of the church in John's time. Mga miyembro pala ito ng iglesia noong unang panahon, sa panahon ni Juan. Kaya nga sinasabi ni Juan na sila humiwalay sa atin kasi hindi naman talaga sila kabilang sa atin spiritually. Hindi naman sila tunay ng mga anak ng Diyos, mga nagpapanggap lang sila. Now, sabi ni John, etong Antikristo na ito, mga false teachers na ito, huwag niyong entertain, huwag niyong i-welcome, huwag niyong papasukan sa inyong mga tahanan. Refuse them. Refuse to be entertained by the church. Again, explain na naman niya. Kung yan ay one world leader in the future, tapos marami pang Antichrist, ang dami i-explain eh. Ang daming na-imbento dito sa mga talatang ito na wala naman sa mga talata. Pinakauna na yung future. Hindi siya future, ito ay nakalipas na sa panahon ni Juan. So this is the summary of what we have just discussed. 4 na mga verses lamang yon at ito yung mga nakita natin, na obserbahan natin. Now, pumunta po tayo sa conclusion. Conclusion number 1. All Bible verses about the term Antichrist cannot support the idea of future one-world dictator who will rule the world. Lahat ng Antikristo sa Biblia, yung term na Antikristo sa Biblia, hindi kayang suportahan yung teorya na merong one-world government, one-world religion, one-world currency na pangungunahan ng one-world dictator in the future. That's number 1. Kaya itong pillar na ito, durog na to, wala na to, sunog na. Meron na lang 4 na pillars na tayong tatalakayan sa mga susunod na Quentheology. So that is number 1. Number 2, the term Antichrist in the writings of John cannot be used to refer to the future one-world dictator. So, yung mga term na Antichrist sa Bible, lalo sa sulat ni Juan, kasi dun lang naman nakasulat yon, hindi pwedeng gamitin yon bilang patukoy sa darating na one-world dictator. Kaya yung pillar number 1 na yan, durog na. Kapag pinag-aralan mo yung mga talata sa Bible, hindi talaga masusustain yung one-world dictator pag ginamit yung salitang Antichrist. Kaya, ang suggestion ko, huwag na lang gamitin yung salitang Antichrist kasi yung salitang Antichrist sa mga sulat ni Juan, definitely, 100%, hindi yun patungkol sa future one-world dictator na ipapanganak in the future. Yun ay patungkol sa false teacher na nabuhay sa panahon ni Juan. So the term Antichrist in the writings of John cannot be used to refer to the future one-world dictator. Wala na po yung pillar na yan. Durog na. Meron na lang 4 na pillars na tayong tatalakayin sa mga susunod. So next week, can the man of lawlessness in 2 Thessalonians chapter 2 support the idea of one world dictator? Next week po, pag-aaralan natin yung man of lawlessness, 2 Thessalonians chapter 2. Yung taong sawail, man of sin, sa sulat ni Apostol Pablo. Kaya ba nitong suportahan yung idea na merong one world dictator? So pag-uusapan po natin yan next week. Now, kung kayo po nabitin kayo sa usapan natin na ito, na marami akong mga post patungkol sa Antichrist, sino ang tunay na Antikristo, who is the real Antichrist, bakit namatay na Antikristo, solid biblical explanation, magkaiba ba ang mark of the beast, 666 at Antikristo, bakit hindi totoo ang pagdating na Antikristo, patay na ba ang Antikristo? So ito yung pinakakompletong paliwanag, pwede nyo po yung panoorin, para mamatay na yung mga ganong kaisipan na iniisip natin na mayroong one world dictator maghahari sa mundo. Imbis na isipin natin si Kristo ang maghahari sa mundo. Imbis na isipin natin na ang Great Commission aabante, ang gospel aabante, ang kadiliman magdi-decrease, ang liwanag mag-i-increase. Imbis na isipin natin ang kaharian ng Diyos ang magwawagi dito sa mundo, marami mga Kristiyano ang iniisip ang kaharian ng kadiliman, ang Antikristo,
Sila yung magdo-dominate sa mundo. Yung mga bansa sa mundo, sasamba sa Antikristo. Yan po ay false teaching. Ang totoo pong katuruan ng Biblia ay lahat ng mga bansa, simula ngayon, simula 2,000 years ago, lumalago yung kaharian ng Panginoon, hanggang sa kasalukuyan, lumalago pa rin yan, hanggang sa future, at yung lahat ng mga bansa, luluhod sa Kristo, hindi sa Antikristo. Kaya matatanggal talaga yung paranoia natin, yung pagkapraning. Sa halip, mapapalitan ito ng victory, katagumpayan ng Panginoong Jesucristo. Mapapalitan ito ng confidence na every time na nangangaral tayo ng Ebanghelyo, alam natin sa sarili natin na ito ay contribution natin sa hinaharap na someday, luluhod ang lahat ng mga bansa sa ating Panginoong Jesucristo. So maraming salamat po. Next week, pag-usapan po natin yung 2 Thessalonians chapter 2, Man of Lawlessness. God bless you po. Pagpalain ka natin, Panginoon. See you po next week. Okay. You say hi. You say hi. Hi. Hi, what are you doing? Yeah. Hi, what are you doing? Yeah. Kaya mo na mag-vlog. You say lang, ha? Yeah. Yeah. Ito na yung last vlog nyo, okay? Si Daddy naman. So, pansinin po natin itong diagram na ito. Ito po yung ginawa kong chart. Ngayon, kung wala ng Antikristo in the future, at nakalipas na yon sa panahon ni Juan, ibig sabihin, ang natitira na lang sa mga propesiya ay growth of redemption, paglaganap ng ebanghelyo, paglaganap ng church, pagdami ng mga Kristiyano sa mundo, until all the nations of the world bow down before the Lord Jesus Christ. At yan po ang future natin. Kaya po ito sa ganitong pagkakaunawa ng Biblia, mauunawaan natin na ang Panginoong Jesucristo ang nagwawagi dito sa mundo. Ang liwanag ng Panginoong Jesucristo ang mamamayagpag dito sa mundo. There's a growth of the kingdom. There's a growth of redemption. There's an advancement of the Great Commission. At mga tao sa mundo ay mapupuno ng mga sumasamba at dumadakila sa ating Diyos. Yan po ang future, very optimistic, very positive, at yan po ang nakasaad sa Biblia. Maraming salamat po. Pagpalain ka ng ating Panginoon. See you po next week dito sa ating Quentheology.